ang kabuuan talaga ng aking teksto ay hanggang sa verse 20. At dahil ang aking paksa ay tungkol sa prayers, no? At dito sa verses 18 to 20 ay itutuloy ko na lamang ang mga talatang ito. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, to that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. These are what I would call verses filled with instruction on prayer. Magmula doon sa verses 18 to 20. Now, as a reminder, Apostle Paul is writing to a congregation and is particularly addressing the fellowship of the saints. At hindi ito sinulat ni Pablo sa mga individual na mga Kristiyano. And what he has says about prayer has direct relevance, unang-una, sa mga pamilya, to the families and individuals within the local church. But it is the church as the people of God, the body of Christ, that he exhorts to pray always. Because this is my part 5 of the whole armor of God. Now, ang question is, what is the connection between sa turo ni Apostol Pablo sa iglesia ng natalakay natin at various pieces of God's armor? Anong koneksyon nitong panalangin sa tinatawag nating kasuutang pandigma ng Diyos? And this is what Paul is saying, that praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Sa may talatang 18. Una ay ito ang mga suggestions ng mga commentators. Some suggest that praying always with all prayer and supplication in the Spirit is the culminating piece of armor that Christians are to take up and put on. Ito yung kahuli-hulihan na kasangkapan o kasuutang pandigma na ibinibigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Kristiyano, and that is one point of it. Others say that Paul is telling us that prayer is what makes the other pieces of the armor of God effective in our lives. Alin ba rito sa dalawang ito na ang panalangin ay kasama sa sandata at kahuli-huli ang kasuutang pandigma, o kaya ay ang panalangin ang siyang kailangan ng buong bahagi ng kasuutang pansandata para maging epektibo ang kasuutang ito. Now, we have a hymn na sinasabing, and we are singing this hymn, Stand Up for Jesus. Maaaring di natin napapansin na ang karugtong nitong hymn nito is that, put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Nakita nyo? Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Yun yung inaawit nating hymno ng stand up for Jesus. Ang alam naman natin sa sulat ni Apostle Paul that there is nothing mechanical about the Christian life. Kaya, paano natin ito idudugtong sa pamumuhay natin bilang mga mananampalataya patungkol sa panalangin? In prayer, we confess our helplessness. Bakit ba tayo nananalangin? Upang humingi tayo ng tulong sa Diyos. At may pag-amin na hindi natin kaya ang mga nangyayari sa ating buhay. And so this is one, we confess our helplessness and also our confidence
in the love and power of God. Si John Bunyan sa kanyang dying words ay merong ganitong sinabi, "Pray often, for prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge for Satan." Hindi lamang itong nagbibigay sa atin ng proteksyon bilang shield, kalasag, kundi ito rin ay isang parang handog sa Diyos, pero ito rin ay isang parang latigo kay Satanas, a scourge for Satan. Without prayer, all we are and do for Christ and His church, ay masasabi natin it would fail. I mean, it has the smell of death about it. Meaning also, prayerlessness is, I would say, practical atheism. Maaaring hindi natin ito nakikita kapag ka ikaw ay hindi nananalangin, para kang walang Diyos. Kaya kung walang panalangin sa buhay ng isang Kristiyano, kumbaga sabi ko nga, ito ay hindi bagay. Bakit hindi bagay? Dahil ang prayer is confessing your helplessness and your confidence to God. Kaya kapag wala kang prayer life, para kang atheist. Para kang walang Diyos. In fact, pag nakita natin ang early church sa Book of Acts, ay maliwanag na ang unang larawan ng iglesia sa Bagong Tipan is of a people at prayer. Nagsasama-sama sila palagian at makikita natin na nandoon sa kanilang fellowshipping at pagsasama, sila ay nananalangin ng sama-sama. Si John Owen, sa kaniyang minsang obserbasyon, ay sinabi niya, masusukat ko ang isang tao kung tama ang kanyang doktrina o kung tama ang kanyang theology. Alam niyo kung saan? Sa panalangin. Maririnig mo sa panalangin kung itong taong ito, ang sentro ay ang sarili, o kung ang taong ito ay ang sentro, ay ang sarili pa rin, ibig sabihin kapag nananalangin ay panghingi lang ng panghingi ng panghingi. At kahit na ipagmalaki, ayon kay John Owen, kahit ipagmalaki ng taong ito ang kanyang mga libro, kung siya ay merong Christian books, meron siyang library, but Owen said that I can judge a Christian from his prayers. Hindi minamaliit ni John Owen ang knowledge and understanding. Ang kanya lamang sinasabi ay ang kahalagaan ng panalangin sa buhay ng isang mananampalataya. In fact, si Robert Murray M'Cheyne ay kanyang sinabi, ito ang isang totoong Kristiyano, nakaluhod before God. Ito ang lalaking Kristiyano, nakaluhod sa harapan ng Diyos and nothing more. Normally kasi, di ba, kaya niya sinabi yon, alam naman mga lalaki, hindi makikitaan ng kababaang loob. Pero sinabi niyang, ang isang lalaking nananalangin na nagpapatira pa o nakaluhod sa harapan ng Diyos, ito ang lalaking Kristiyano. Now, based on this, tatanungin ko kayo, gaano kahalaga ang panalangin sa bawat isa sa atin? Ito ba ay masasabi nating foundational, primary, o ito ay kung minsan ay ang tingin natin ay pandagdag lamang sa ating pamumuhay bilang Kristiyano sa pang-araw-araw? Dahil ang tinatalakay natin is the armor of God. Ang aking tanong ay, do you take up and put on the armor of God?
in conscious, prayerful dependence on the Holy Spirit. Iniisa-isa natin ang mga kasuutang pandigma, pero nakikita ba natin ito that when we pray, na nakasuot na nga kung meron tayong imahen katulad ng nasa aking larawan sa likuran, meron ba tayong conscious, prayerful dependence on the Holy Spirit? Sinasabi natin that the spiritual heartbeat of a church life ay walang iba kundi ang panalangin. Listen to the prayers of the church, and you will know kung ang iglesyang ito ay nagmamahal sa Diyos, nagpapahalaga sa Diyos, at ibinababa ang kanyang sarili. Napansin niyo ang ating mga prayer meetings. Ano ba ang ating mga binibigkas sa ating mga pagtitipon sa panalangin? Na mga inuusig ng mga Kristiyano sa buong mundo na hindi natin ito marating. Ngunit sa pamamagitan ng ating panalangin, tulungan niyo sila, Panginoon. Iunat niyo ang inyong mga kamay sa kanila. Paano natin tignan ang mga problema natin sa mga anak na walang takot sa Diyos? Na hindi na natin ito kayang utuin ng Jollibee. Diba? Mga bata sama ka sa amin sa church, pag uwi natin, Jollibee tayo. O kaya, ano pa bang gusto mong pagkain? Ngayon, kahit na itong ibalik mo, meron na silang sariling pananaw. How are we going to deal with this problem? Paano tayo manalangin sa mga ito? Number 1 na gusto ko makita sa atin sa verse 18 ng kabanatang 6 ng Ephesians. Praying always, with all prayer and supplication in the Spirit. Manalangin palagi. Kaya makikita natin, panalangin, prayer is not an occasional o kaya episodic, panakaw-nakaw, na paminsan-minsan na bahagi ng buhay natin. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul. Paul exhorts the Ephesian believers to be praying always. Katunayan, pagka tinignan natin kung ano ang punto ng ating talatang ito, ay maaring masabi ni Apostle Paul sa atin, or the way that we understand this passage is that prayer is to be the basic disposition of the life of faith. Pag sinasabi natin tayo ay naligtas, kinahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, at magmula noon tayo ay lumalakad ayon sa pananampalataya at hindi batay sa ating nakikita, we are to live before God, therefore, in an attitude of prayer. Kapag sinabi ni Apostle Paul that Christians, or we are, dito sa talatang ito ng 18, that we are to pray always, ang sinasabi nito, that prayer is not merely something we do kapag may problema tayo. May problema tayo, we are to pray. We are to pray always. Kapag tayo ay talagang nasa tinatawag na madilim na providensya ng Diyos, we are to pray. In fact, it gives us comfort. Napansin ba ninyo minsan kapag talaga ang bigat ng ating problema, kapag tayo nanalangin na mayroong luha, pagkatapos nito ay nabibigyan tayo ng comfort. At nagbibigay ito ng katiyakan. It assures us in our darkest trials, katunayan, kahit na nasa matinding problema, ay merong isang bagay na nagbabago sa atin. It sanctifies our brightest joys.
Ang punto rito ni Apostle Paul is that in every circumstance in life, sa bawat sirkumstansya ng ating buhay, kapag tayo ay inaatake ng Diablo, we are to pray. At kapag tayo ay pinagpapala, we are to pray. Minsan, ang akala natin ay ang panalangin ay para lamang kapag meron tayong mga problema. Pero pag talagang bumubuhos ang blessings at ang panalangin, we are to pray. Nothing is more vital in the life of faith than a self-conscious sense of our own needs and God's provision in Christ to meet our need. Si John Calvin, sa kanyang Institutes, ay kanyang sinabi, "It is therefore by the benefit of prayer that we reach those riches which are laid up for us with the Heavenly Father. So true it is that we dig up by prayers the treasures that were pointed out by the Lord's gospel and which faith has gazed upon." And so that's number one, na makita natin na sinasabi ni Apostle Paul that we are to pray always. And then, tingnan natin, hindi lamang praying always with all prayer and supplication, but pray always in the Spirit. Ano kaya ang ibig sabihin kapag sinabi ni Apostle Paul to pray in the Spirit? Ikaw, if you're a charismatic, kapag sinabing pray in the Spirit, pray in tongues yan. You pray in tongues. Pero ito ba ang sinasabi ni Apostle Paul sa text na ito? Well, if we are to pray in the Spirit, and therefore, merong panalangin that is not in the Spirit. Matandaan ninyo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa yung mga followers sa Kanya na at kasama mga Pharisees dito, you honor the Lord with your lips habang ang puso nyo ay napakalayo sa Kanya. Anong point dito ni Jesus Christ? Binigyan niya ng babala ang kanyang mga disciples na huwag maging katulad ng mga hypocrites sa kanilang panalangin na pagkahaba-haba at paulit-ulit. At ang sabi ng Panginoon, ganyan manalangin ang mga hentil, ang mga heathens. Dahil ang nakala nila sa haba ng kanilang panalangin, sa dami ng kanilang mga sinasabi, sila ipapakinggan ng Diyos. At anong sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6? Huwag niyo silang tularan. Tingnan ninyo katulad ng ating pagsamba sa Diyos. Anong sinabi ni Jesus Christ? Ang hinahanap ng Ama ko ay ang sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, in spirit and in truth. Ganon din ang panalangin. That we are to pray in spirit and truth. Or we are to pray in spirit and truth. Sinasabi natin, to pray in the Spirit is to pray in dependence on the Spirit and in conformity to what the Spirit desires. And these desires are set forth in God's Word. Ito ang praying in the Spirit. Nakadepende tayo sa gabay ng Espiritu Santo at ayon ito sa pagnanasa at nais ng Espiritu Santo. At saan natin ito makikita? Sa Bible. Makikita natin ito sa kanyang salita and culminate in His desire to glorify the Lord Jesus Christ. At ito ang panalangin. Maaring tayo ay nananalangin ng may kalinawan ng isip at tuwid na dila. Alam niyo ibig sabihin tuwid na dila? Yung it may be a fluent prayer na tuloy-tuloy at maliwanag, o kaya kung minsan tayo ay nananalangin ng pahinto-hinto na hindi natin mabigkas ng tuloy-tuloy ang ating ipinapanalangin.
But nonetheless, kahit tuloy-tuloy ito, ano yung minsan, di ba? Pag nakapakinig kayo ng panalangin, galing naman mag-pray nun. Talagang fluent. Kumbaga very fluent sa English o very fluent sa lengguwaheng ito, nakakahanga. Pero kung minsan, ay hindi lamang yun, regardless, kung tayo manalangin ng tuloy-tuloy o meron pahinto-hinto, ang importante sa atin dito is that when we pray, nandoon yung ating dependence sa ating Diyos. And therefore, it is not mindless. And so, prayer in the Spirit is never mindless. It is always sincere. It is always from the heart. Ang mga charismatics and Pentecostals, aaminin nila ito. Dahil ito ay aking ginagawa dati, praying in tongues. Alam ba nyo na mas madaling manalangin ng ibang wika kaysa manalangin na ginagamit ang iyong isipan at pangunawa? Because when you pray in tongues, mindless yun eh. Isang oras, nagtatangs ka, tapos napapaniwala sila, na dati ako napaniwala din, na kapag ako'y nagtatangs, alam niyo ang ibig kong sabihin, express road, diretso yun sa langit. Kasi I am praying with the angelic language at kami lamang ng Diyos na nakakaintindihan. Hindi ko nga naiintindihan eh. And that is mindless prayer. Mas mahirap manalangin ng totoong merong pagkaunawa at merong sinseridad. It also means, ang sinabi ni Apostle Paul sa verse 18, praying always with all prayer and supplication. All prayer and supplication. Dinagdag niya ito, supplication. Ano ba ang ibig sabihin nito? Alam natin sa panalangin, ano ba mga elemento o bahagi o sangkap ng panalangin? Nandun yung pasasalamat sa Diyos, nandoon ang paghanga sa Diyos, the adoration, nandun din ang pagpapahayag ng ating kasalanan sa Diyos, nandun din ang ating paghiling, at minsan nandun yung ating tinatawag na intercession, na mamagitan tayo. Meron tayong idinadalangin at namamagitan. At this time, dito ang sinabi ni Apostle Paul is supplication. Actually, ang isang bagay na makita natin dito is that Apostle Paul is encouraging the Ephesian believers to pray earnestly. Ano ba ibig sabihin natin to pray earnestly? And there is this idea of praying na may pakiusap, and there is a plea and there is an entreaty. May pamamanhik. And Christian prayer, by the way, is never to be a formal prayer or mechanical prayer. But is always to be earnest from the heart. Siguro ang isang dahilan kung bakit may mga Christians takot umattend ng prayer meeting, baka bigla silang tawagin at mag-lead ng prayer meeting, ay ang iisipin nila ay, naku, paano ko ba sasabihin ito? So, iniisip mo na para yung struktura ng iyong panalangin ay talagang maayos. Pero nakikita natin sa scripture, ang panalangin na tinatalakay at tinutukoy dito ni Apostle Paul is ang gagaling sa ating puso na binibigkas natin sa ating Diyos. Alam natin yung si Jacob sa Old Testament ay nakipagbuno. At ano ang makikita nating aral dito? Siya ay nakipagbuno sa angel of the Lord, I think, or angel of God. At inabot sila ng hanggang
mag-uumaga na. At makikita natin ito ng sinabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. Actually, yan ay merong application sa panalangin. Hindi ako hihinto. Hindi ako bibitaw. Hanggat hindi ko makikita o matatanggap o mararanasan ang iyong tugon. And this is what sinasabi nating earnestness is, that we are to pray with the earnestness na katulad ni Jacob. Ang isang tawag sa Old Testament sa mga watchmen, yung mga nagbabantay, ay ang punto rito ay huwag kang tumigil magbantay hanggat makikita mong ang lahat ng paligid mo ay napaka-safe na sa panahong yaon. And so there are watchmen na walang tulugan. Kumbaga sila ay naka-duty ng, hindi katulad ng mga security natin na paggabi itulog. Ang mga watchmen sa Old Testament talagang hindi natutulog ito, nakabantay ito. Binabantayan ang paligid ng Jerusalem upang naroon ng pag-iingat. Anong sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples? Matandaan ba ninyo that men always ought to pray and not lose heart? Kaya, dito lamang, panalangin ng mayroong earnestness. At tingnan mo yung panalangin walang buhay. Nakarinig na kayo ng Panginoon. Nakikipag-usap tayo sa ating Diyos na lumikha ng langit at lupa, na nagligtas sa atin, na may tangan ng lahat na nangyayari. Paano tayo manalangin? Malamig? Low-bat? At kung wala tayong sigla sa panalangin, naiisip din ba natin, kanina sinabi ko, para tayong atheist, ngayon, kapag wala tayong sigla sa panalangin, actually, kung minsan makita natin, it is a contradiction of faith. Bakit ko sinabi? Because faith believes God and will call out to Him, at tayo ay tatawag at iiyak at dadalangin and will plead to God na kanyang tugunin ang kanyang mga pangako, His great and precious promises sa atin na kanyang mga anak, lalong-lalo na sa panahon ng ating pangangailangan. And so, tingnan natin itong mga talatang ito. Naroon ang kahalagahan na tayo ay manalangin ng palagian. Nandoon ang kahalagahan na tayo ay manalangin sa Espiritu. Nandoon ang pagtuturo sa atin na tayo ay manalangin at mayroong pamanhik with earnestness, with a plea, and also that we are to pray being watchful to this end with all perseverance. That we are to pray being watchful and with all perseverance. Naalala niyo yung tatlong apostol ng Panginoong Hesus na kanyang sinama? Kakatapos lamang nito ng Passover meal at pagkatapos dito in-institute ng Panginoong Jesucristo ang Lord's Supper. At pagkatapos ay pumunta si Jesus sa Gethsemane at meron siyang kinuwang yung kanyang inner core ng mga apostol. At ang sabi niya, ako'y mananalangin at kayo rin ay manalangin. Pabalik-balik ang Panginoon sa balik niya, tulog ang kanyang mga apostles. Ang lapit lamang, sabi, a stone's throw. Ibig sabihin, malapit lamang. Maaaring pag nakita ni Jesus, ay matatanaw niya. Anong sinabi ni Jesus Christ sa kanyang
mga apostles na ito that they are to watch and pray. Meaning, merong spiritual alertness. Alam niyo bakit? Ano sinabi ni Apostle Peter? Mang kanyang description kung sino ang ating kaaway, kung sino yung ating adversary, kung sino si Satan, that he walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Minsan subukan niyong panoodin kung paano mangsunggab ang mga leon. Hindi gumagalaw. Yung damuhan, parang wala lang, biglang lulundag at pagkatapos ay nakuha na niya yung prey. And that is why we must have this spiritual alertness. At ito ang tinutukoy dito. But ang isang strategy ni Satan sa atin ay bigyan tayo ng distraction. Tayo ay mabigyan ng malinlang at matanggal ang focus natin sa Panginoon. Kaya binibigyan tayo ng distractions upang tayo ay mahinder pati sa panalangin. Mapapansin natin ay napapabayaan natin dahil gusto na nating mag-pray, biglang tumunog ang cellphone, notification. At pagtapos mong tinignan, sa kakaganon mo, 1 oras na pala yun. Instead of filling our minds sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos at sa kagustuhan ng Diyos, napunta tayo sa trending ng social media. Why? Bakit sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, watch and pray, upang huwag kayong dapuan o mabantayan niyo ang inyong sarili sa tukso. Dahil alam ng Panginoon ang kasabihan, at dito nga, hindi kasabihan, ito ay nasa salita ng Diyos. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sinabi rin ni Apostle Paul that we also need to pray for all the saints. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. For all the saints. Ang isang gusto kong part sa ating prayer meeting, alam niyo kung ano? When we are praying for the persecuted Christians. Hindi natin sila kilala. And yet we're praying for them. At merong isang malaking blessing akong na-experience just itong week na ito. Dahil merong isang Baptist Indian na naging prayer partner ko during those conference days na yon. After lunch, instead of itutuloy ang pagtuturo na alam nila na tulog naman yung mga pastor kasi busog at tanghali. So, instead na antukin at pilitin matapos yung turo, ang kanilang ginamit, ang ginawang paraan ay you group into prayer, you group into 3, you group into 4. Makakatulog ka pa nun kung kayo nananalangin. At see to it that next day, iba naman ang iyong makakasama sa grouping. And we are groups into 3, ang iba into 4. At nung last day yata, napaupo ko sa isang Indian Baptist pastor. Kamukha ko nga ba? Dahil tuwan-tuwa si Pastor Mon at ang mga ibang pastor. At ang sinabi ay magkamukha daw kami. Kaya tuloy ang tawag sa akin ng brother, my long-lost brother. At tuloy ang sinasabi niya, we have 2 mothers and 1 father. Minsan i-post ko kaya sa GC, kung kayo na humusga.
By the way, alam niyo anong kwento niya? On how, paano niya na-explain? Sabi niya, you need to pray for us, ang India. Dahil next month, there will be a national election. At kapag itong president na ito, who is running for an election, at kapag itong nanalo, ang kanyang pangako sa India ay gagawin niya itong isang Hindu nation. At kapag ito ay Hindu nation, katulad na rin ito ng Kingdom of Saudi Arabia. Actually, sabi niya, meron namang freedom to express your religion sa India. Nandun yun sa law, pero madalas siyang mabugbog dahil siya ay nagsishare ng gospel. Hindi pulis ang bumubugbog sa kanya, mga Hindus. At pinakita niya sa akin yung putok ng ulo at mga sugat dito na matagal na naghilom. At ang sabi niya, brother, my long lost brother, do remember us in your prayers. Sabi niya, merong isang church sa isang community and the rest are all Hindus at Muslim. Nag-iisang church na evangelical. At ako ang ginamit ng Panginoon na maging pastor at maitayo yun. Ilan kayo? Oh, it's a big church, sabi niya. 20. Laking simbahan. Paano kan lalaki? Ang mga Hindus, during the Lord's Day, ay mayroong bats. Tutuloy ba kayo dito? Sabi niya, brother, come and visit me. Look at the work of the Lord dito sa lugar na to. Ang bilis na sagot ko, no. Si Pastor George, ang isa kong kaprayer, sa tatlo kami. At nung siya na nagpe-pray, sabi ko, I hope that this would not happen in the Philippines. Singapore is a very rich country. Talagang pagka tumingin ka sa lahat, lalo na nung kami namasyal, dinala kami sa Garden Bay at saka yung Flower Dome. Ngayon lang ako nakakita ng pagkalaki-laking dome na air condition. At nakita ko yung cherry blossom, akala ko plastic. Nung hinawakan ko, totoo pala yun. Sabi ko, air condition? Pinapatay ba to? No. It's 24, 365 days. Sabi ko, ako hanggang 24/7 lang eh. Ito is 24 hours in 1 year. Lee Kuan Yew yan. I mean, yan ang mga projects ni Lee Kuan Yew during the 60s. At ang success at ang yaman ng Singapore ay sa simula at discipline ni Lee Kuan Yew. Napayaman niya ang Singapore. And yet, anong sinabi ni Lee Kuan Yew? Dalawa ang pinakadelikadong nakikita niya sa Singapore. To be a Muslim and to be a Christian. At dahil dito ay mayroong paggalang sa religion. Kinikwento ko kay Eve, we were eating breakfast sa isang Muslim restaurant. Akala namin mura kasi karinderya ang dating. Kasi by the roadside. Hindi pala karinderya yung presyo. And alam niyo naman kapag sama-sama ang pastor, pag serve, wala pang kumakain, at let's pray. May tumayong isang pastor para manalangin, mahabol si Pastor Way. No, no. Bakit?
pray silently. We are in a Muslim karinderya. We are in a Muslim store. Pwede tayong ireklamo sa pulis by just praying out loud. Pwede tayong ireklamo na na-offend natin ang kanilang faith. Ang sabi niya, do you know, if you want to distribute share tracts sa Singapore, be prepared to be apprehended by the police. Makukulong. Mag-abot ka lang ng tracts. We look at the wealth of this country, pero walang kalayaan na maipangaral at maibahagi ang mabuting balita. And that is why sinasabi ni Apostle Paul sa mga Ephesians na ito, pray for all the saints. Paul urges us, at una dito sa Ephesians, to make supplication for all the saints. At kapag pinag-uusapan natin ito, that is the New Covenant Church of Christ. And in fact, pag sinabi natin the Church of Christ, it is multinational, di ba? Hindi lang yung panay Pinoy at panay Rebap ang ating pinagpe-pray. It is multicultural. At ito ang ating mga kapatid. Kapag sinasabi natin the church, it comprises men and women, boys and girls from every nation, from every tribe, people, and language under heaven. And we are to pray for them all. Parang sa New Testament, Jew and Gentile, rich and poor, anumang kulay ng iyong balat, matatalino man o hindi, barbaro man o hindi, the powerful and the weak, the low, and all those affluent people or Christians, we are to pray for them earnestly. Bakit? Because the basic or the battle Christians are in is not a private battle. It is not a private war. Dahil ang kaaway ng Diablo ay ang iglesia ng Panginoon, and so ang kaaway ng Diablo ay ang mga anak ng Diyos. Kaya we are in a battle, the same battle fighting under the banner sa buong mundo ng Panginoong Jesucristo, na si Jesus ang ating kapitan. We are to widen our spiritual horizons para lalanganin sila sa panalangin. At kinamayan ko itong si aking long-lost brother. Brother, I think 3 Wednesdays ago, we prayed for you. Dito ko lang nakikita sa screen kapag Wednesday yung kanilang, or mismo sa iPad yung kanilang mukha. Pero itong nakaraang mga araw ay mukhaan ko nakita ang isa sa ating pinanalangin. We are in the same battle. At ano sinabi ng salita ng Diyos? Ano sinabi ni Apostle Paul sa Corinthians? One member. When one member of the body suffers, all suffer together. Isang bahagi lang ng katawan. Ang magdusa, apektado ang buong katawan. At ang iglesia ay isa. Iisa lamang. So, let us make supplication for all the saints. Tinanong minsan si
Benjamin Warfield, Princeton theologian. How would you define Calvinism? Ito ang kanyang sagot. Christianity on its knees. I think we need to agree. Ang Calvinism ay hindi lamang we know the doctrine. We can defend our theology on bended knees. We look to our God and pray for all the saints as well. And lastly, ang sinabi ni Apostle Paul, and pray also for me. And for me that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Alam niyo, si Apostle Paul is not a super Christian, o parang Superman Christian. Nakita ba niyo? Pray also for me. Ito ang kanyang hiling. Pray for me. At sinasabi ni Apostle Paul, nung siya'y sumusulat dito, siya'y nakakulong. Apostle Paul is in prison. Bakit natin sinabi, ang banggit niya, for I am an ambassador in chains. Ako'y nakakulong. Ako'y nakakadena. Humanly speaking, ambassador siya. At kapag narinig natin ang salitang title or office ng ambassador, hindi ba, kagalang-galang. Pero siya ay ambassador in chains. Ambassador na nakakadena. And Paul knows the power of prayer and the power of God, to whom prayer is made. Kaawa-awa ba yung ambassador in chains? Maring nakakalungkot dahil siya ay nakatanikala. Pero ang laging sinasabi ni Paul, but I am an ambassador of the Lord Jesus Christ, who commissioned me. Ako'y ambassador ng Panginoong Jesucristo na siyang tumawag sa akin at nagbigay sa akin ng mandato. Dalawang bagay ang hinihingi ni Apostle Paul sa verse 19, that utterance may be given to him. Anong ibig sabihin nito? Nauutal ba si Pablo? Ito ba yung kanyang prayer? Ito ba ang kanyang ibig sabihin sa verse 19? And for me, that utterance may be given to me. Actually, pag nakita natin ang ibig sabihin dito ni Apostle Paul, that he may preach persuasively. Na siya ay magsalita at mangaral at magturo ng may conviction. That there is this soul-penetrating preaching or teaching above all na makapagbibigay ng luwalhati kay Jesucristo. Hindi sukatan. Alam niyo kung minsan, akala natin, basta magaling kang magsalita, magaling kang magpaliwanag, and that's it. Merong mga ganon. They use eloquent words, pero ang tinuturo at ipinapakita rito, if you're eloquent at magaling kang mag-ayos ng struktura ng iyong sinasabi, pero sapat na ba yun? No, it is not sufficient. It is never sufficient because we need the Holy Spirit. We need Spirit-given utterance na nanggaling sa ating Panginoon sa kalangitan at hindi yung utterance na nanggaling sa katalinuhan at kagalingan ng tao.
Yan ang unang-unang hinihingi ni Apostol Pablo, that utterance may be given to me. Ikalawa, ang hinihingi ni Pablong panalangin, for boldness in proclaiming the mystery of the godliness. Napansin ba ninyo na hindi siya humingi ng prayer request na sana makalaya na ako o kaya malaglag itong tanikala na ito sa akin? Even Paul does not ask for physical comforts, though meron tayong makikitang parang yung huling paalam ni Pablong sulat niya kay Timothy na bigay mo sa akin yung aking parchments, yung aking mga babasahin, yung aking mga libro kung sa panahon natin ngayon. At sabi niya, pati yung aking cloak. Siguro, yung cloak kasuotan, siguro maginaw sa kanyang bilangguan, o kaya siguro ito yung malambot na pwede maging kutsyon. But other than that, wala siyang hiningi. Apostle Paul's burning concern is that the glorious gospel of God be proclaimed boldly. At ito ang laman ng kanyang puso. Na magkaroon siya ng kalayaan, matapang, na magkaroon ng conviction ang mga taong nakikinig habang siya ay nagpapahayag at nangangaral. And so here in speech, it conveys the idea of boldness, plainness. Dahil siya ay ambassador with a divinely given message of God's glorious salvation in Jesus Christ. Natandaan niyo yung sinasabi ni Apostle Paul, isang bagay lamang ang gustong gawin. Kaya pwede na siyang tawaging isang uri ng taong isang bagay lang. One thing I do. At ano yun? Ipangaral ang salita ng Diyos. Kalimutan ang nakaraan, patuloy na lumakad at humakbang. Alam niya, huwag palakpakan yung aking mga achievements ng nakaraan, kundi patuloy na ipangaral ang Ebanghelyo. Kung minsan, iniisip ko, parang, tama ba yun? Obsessed si Apostol Pablo sa gospel ng Panginoon. Yun lang kasi ang kanyang naisin. Maipangaral ang Ebanghelyo. At nabanggit natin yung teksto kanina sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 nang sinabi niya kay Pablo, preach the word. Napapanahon man o hindi. Maganda man ang tanggap sa'yo o hindi. Ito ang ibig sabihin ng in season and out of season. When times are good and when times are bad, preach the word. Dahil darating ang araw, when you preach the word, ang kapalit niyan ay katulad ng Indian Baptist preacher na nung siya'y umuwi, basag ang muka, punong-puno ng dugo, at bali ang kanyang kamay. Dahil siya'y nangaral. Sabi ko kanina, si Pablo ay hindi Superman. Hindi siya Christian Superman. Akala ba natin si Pablo ay matapang? Ibang, kaya kong harapin lahat yan? Hindi. Kaya nga siya humihingi ng panalangin. Pray also for me. Kailangan niya ng tulong ng Diyos to embolden him in his preaching ministry. At binubuksan niya sa mga Christians ang kanyang kahinaan at kailangan niya ang inyong panalangin. Sa gayon ay ingatan siya ng Panginoon. At alam ni Pablo sa verse 20, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak.
Ito ang maliwanag kay Pablo sa pagtawag ng Panginoon sa kanya. Na yung kanyang pagiging ambassador of Christ ay hindi masarap na pamumuhay, marangyang pamumuhay, nakapedestal ka, at hinahanga ng maraming Kristiyano. Kundi pangangaral ng may tapang as I ought to speak. Maaaring masabi mo minsan, wala akong kaloob na mangaral. Pero palagay ko naman, kung wala kang kaloob mangaral, pwede mong ipanalangin ang mga mangangaral. In fact, sabi ko kanina sa 2 points, yung second point, kung bakit naiugnay ito sa the whole armor of God, God's gracious provision, is because ang panalangin, the second point ng pagkaunawa, ang panalangin ang siyang tumutulong at nakagagawa kung bakit ang whole armor of God ay nagiging effective. Ay dahil sa panalangin. And when churches pray for ministers, for pastors, for preachers, dalawang bagay ang makikita natin na magiging laman ng ating panalangin para sa kanila. That preachers need to preach, that they may preach the gospel boldly. And then, as they preach the gospel boldly, that such spirit-anointed preaching will produce result. At ito ang kailangan natin sa ating panahon ngayon. In fact, I would say that this is the great need of every age. Kung minsan ang gusto ng karamihan ng mga Kristiyano, lagi silang nasa forefront. Alam niyo yun, yung ministeryong nakikita sila sa lahat. Dahil yung mga prayerful brothers and sisters, nasa likod yun eh. Hindi sila nakikita. Pero sila yung support na kailangan ng mga nasa forefront. And that is why ito ang sinabi ni Apostle Paul, pray also for me that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Remember our frontliners. Remember ang ating mga ambassadors ng mga preachers. Isama natin sila sa panalangin kahit di natin sila kilala. Dahil sila ay binigyan ng kaloob na marinig ang mabuting balita. And what we need to pray for them, tulad ng sinabi ko kanina, ay sila'y bigyan ng tapang. Kung minsan, pag nababasa natin itong mga missionaries na pumupunta sa malalayong lugar, minsan ang tingin natin ay napakatapang nyo naman. Ang totoo, nanginginig ang kanilang mga tuhod. At kung minsan, bakit bigla silang lumalakas ang loob na hindi nila inaasahan sila ay makakapag-preach? Perhaps, may nananalangin sa likuran. Kaya nga ngayon, ay mayroong strategy na ang missionary ay hindi nag-iisa. There's a team, merong team, grupo ng mga Christians na pupunta sa isang lugar. And while
there is a frontliner missionary preacher. Ang iba naman ay nananalangin. Sa gayon maipangaral ang may buong tapang at buong effectiveness na soul penetrating ang kanilang mga pangangaral. I do believe sa conviction ko na ang panalangin ay kasama sa the whole armor of God. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, for reminding us the fundamentals of prayer. Nawa, magkaroon po kami ng bagong sariwang pananaw sa panalangin. At sa pamamagitan nito ay makita namin na may kanya-kanyang kaloob na kayong ibinigay sa inyong iglesia. And the least that we can do is to pray for our frontliner preachers. Hanggang sa maibanghelyo ang apat na sulok ng mundo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.